yung bagay na di ko na-experience noon, gusto ko ma-experience nila ngayon. Kasabihan nga, pag may ginagawa kang tama, may pupuna talaga. Toxic ako dati. Kaya nyo, ba't di nyo gawin? Sasabihin ng ibang tao sa'yo, di mo kaya yan. At doon pa lang sa part na may sumuporta sa'yo, panalo ka na doon eh. Pag nag-fail ako sa isang bagay, ginagawa ko yung stepping stone. Doon yung bagay na di nabibili ng pera. Yo, what's up mga bossing? Welcome back to another episode of Boss This, What's Up, Who's Up? And for today's episode, kasama ko ang nag-iisang pinakabatang konsehal ng Barangay Cubay Norte dito sa bayan ng Malay. Walang iba kundi si Mel Anthony Lim Ibabaw, or kilala siya bilang Riri. Boss, thank you. Una sa lahat, gusto ko muna mag-thank you kay Boss D sa opportunity na na-feature dito sa kanyang vlog na Boss D, what's up, what's up? And syempre kay God. As of now, ako po ay isang public servant sa aming barangay. Kilala ka, boss, bilang isang liga organizer? Liga organizer po. Organize ako ng mga sports events like basketball, tapos mga esports, volleyball. Paano nag-umpisa yan, boss? Nag-start yung pag-organize ko ng liga is mga way back 2018. Yung first talaga na paliga namin is kasama ko si RJ, yung former SK ng Barangay Cubay Sur. Sabi ko sa kanya, ng partner, magpapa-event ako ng ML tournament doon sa amin. ML player kayo dati? Yes po, Boss D. So parang parang pinag-usapan nyo lang na parang nagkayayaan lang na try natin yung ganito, ganyan. Wala, Boss D, on the spot talaga eh. Pag sabi ko, next week partner, pa-event agad tayo, G agad yun. Wala nang, plano-plano talaga. Naisipan nyo yung ganung event? Ako kasi, actually, nang gustong-gusto ko talaga maka-experience ng mga ganun, yung mga nakakasali ka sa tournament, mga events. Tapos, syempre, wala namang dito sa atin. Bira na lang kasi yung may nagpapa-event na ganun. Kaya sabi ko, what if kami na lang, kami yung magpapa-event. At least yung mga hilig din dito nila sa Mobile Legends, ma-experience nila yung gusto ko ma-experience, parang ganun. Nung that time, nasinbatak ko talaga ako maglaro. Nakakalaban ko rin yung mga naging pro players, MPL, mga ganun. Sila Doggy, nakakalaban ko rin yung sa RG. Nung nagpa-tournament yung Cox sa Kalibo, sumali kami doon, kasama ko pa yung kapatid ko, si Gilgil, tapos yung former teammate ko talaga na taga-Katiklan, si Evan Manlabaw. Manalo matalo, okay lang naman yun, tapos nag-try. Experience, no? Experience. Yan yung pinakaunang experience yun, naglaro kayo. Yung pinakamagandang talaga doon is first tournament namin, champion agad kami. May nag-tournament din dito sa may Navas, yung kay Rolando Austria na tournament. First tournament niya sa Navas. Sumali din kami doon, kasama ko sila Clyde, sila Evan, tapos yung si Jun yung kailig Jun. Champion ulit kami doon. So yung experience na yun, kumbaga yun yung ginamit nyo para mag-organize kayo dito sa Malay. Unang organize nyo ng liga. Daming teams nung Boss D, 16 teams. Sumali taga Kalibo, taga Antique, tapos may taga Buruanga. Kamusta yung yung unang event na ginawa nyo? Siyempre first event namin yan eh. Tsaka first time din namin mag-organize. So mahirap siya, Boss D, pero enjoy. Kasi successful pa rin yung tournament namin. May mga unexpected kayo na mga problem, mga ganun din? Meron, Boss D. Halimbawa sa paano yung pagkain ng players. Tapos, siyempre, pamilya mo talagang munang babackup sa'yo. Parang mangiyak-iyak lang ako doon. Siyempre, pagod. Tapos, sabi ko, walang pagkain yung players. Sabi, pwede paluto na lang ako ng kaldo. Sabi ko, family ko, full support naman sila. Pagkatapos ng una yung event, which is successful nga, so ulit kayo, nagpa-tournament ulit kayo. Boss D, hirapan ako umanap na sponsor. Sabi ko, online na lang muna. Nasanay na rin. Sabi ko, entry fee na lang muna tayo, kahit paano. Tapos, yung entry fee na yun, yung gagawin na ng prices. Sabi ko, tapos din, parang nakilala na rin ako na, ito, may liga yan si Kuya Riri, ganito, sali tayo, ganyan. Kaya mga taga Manila, sumasali sa online tournament. Ang dami sumasali, alas di ko na nga makater yung ibang team. Sabi ko, full na kami, sir. Ganyan. Paano napasok yung pag-organize mo ng mga liga, especially yung basketball? Nag-start kasi yun yung pandemic, yung time na maluwag na, yung pwede na ba maglabas-labas na unti, mag-basketball. May yung time na di na bawal. Tapos pumunta yung mga bata doon. Tapos sabi nila, what if magpaliga ka naman ng basketball para sa amin, para katuwaan lang. Tapos yun, nagka-idea ako. SK chairman ka ba? No? Hindi, wala akong posisyon sa barangay ng Boss D. Sabi ko, one day,
patutupad yan, tutuparin ko yan, sabi ko. Pero di ako nangako sa kanila, mahirap naman kasi pag nangako tayo. Natuloy talaga yun, yung last year lang, yung piyesta sa amin. Nagpaliga ako sa mga ng 13 years old. May Trex 3 mo na Boss D. Trex 3. Doon talaga nagsimula lahat. Ikaw, boss, parang gusto mo yung makatulong ka especially sa mga kabataan. Oo, yung talaga, Boss D. Kumbaga, yung bagay na di ko na-experience noon, gusto ko ma-experience nila ngayon. At sinuportahan ako ng kapitan namin, kay Cap Jeff Rantambuon. Thank you so much, Cap. Lalo na sa Dream Team. Dream Team talaga, Boss D. Shoutout sa Dream Team kay Boss J. Daryl, ng Perry, kay Steve Nash. Sila talaga yung isa din sila sa naging pundasyon ng paliga ko. Isa sila sa naging body talaga, Boss D. Paano mo sila nakilala? Doon lang din sa liga, Boss D. Tapos 'di ba sumali sila, nag-enter sila. Sabi na ito entry namin. Pwede ba ako humingi ng tulong sa inyo? Paalalay lang ako, sabi ko. Kasi first time ko mag-organize ng ganun eh. Wala talagang pag-alinlangan. Sabi, walang problema. Tutulong kami kahit referee, mag-referee kami, walang problema yun. Sabi niya, support. Grabe yung supportan na ginawa nila. Yung unang organize mo ng ligang basketball, ayun, naging success. Yeah, successful. Gan din si Cap Jimmy Solano. Grabe yung suporta na binigay niya. Maliban sa basketball, boss, may mga ibang sports ka rin na-organize. Yes, boss. Merong boss ng volleyball, badminton, karera ng Sibugan. Full support yung kapitan talaga namin, boss. Grabe, as in since day one, never talaga nagsabi na, uy, bawal kayo ganyan na. Sasabihin ng ibang tao sa'yo, di mo kaya yan, parang ganun. Oo, may mga ganun. May mga ganun talaga tao eh. Uy, idadam ka eh. Ano bang silbi papaliga kay wala ka namang napapala dyan? Mga ganun, yung siyempre, idadam ka nila. Tapos minsan sasabihin pa nga, malaki daw kita ko. Sabi, paano kung kikitain? Kasi yung pera na pinapapremyo ko, pinaghirapan ko yung hanapan ng sponsor. Pero yung gusto mo lang makatulong, magbigay ng saya. Iba yung impact eh. Halimbawa, pag madaan ka saan ka pumunta, may tatang sa'yo. Nakakaano yun, to salamat sa paliga, mga ganun. Nakakaano yun, nakaka-touch yun. Siyempre, tuwa ako doon. Doon yung bagay na di nabibili ng pera. Pero bago din naging successful yung mga liga ko, madaming failure din dumaan, boss. Pero di ako nagpaano doon, karamihan kasi sa iba. Pag nag-fail sila, parang nag-stop na sila eh. Ako hindi. Walang gana. Walang gana. Siyempre, fail naman, nahihiya sila. Ako hindi. Pag nag-fail ako sa isang bagay, ginagawa ko yung stepping stone. Mag-fail man ako, mag-fail. Okay lang yun kasi di naman lahat ng events mo fail lahat eh. Tumatanggap ako ng opinion, basta sa taong goods yung opinion. Tao lang din naman ako, di ako perfecto. Isipin mo lang, at least ikaw, merong ginagawa. Oo, merong ginagawa. Sila wala. Yun yung doon. Kala ko, pero tatanungin ko sila, kaya nyo ba? Kaya nyo, ba't di nyo gawin? Di ba may kasabihan nga, pag may ginagawa kang tama, may pupuna talaga. Wala ako ngayon dito kung wala din dahil sa mga taong nagtitiwala, naniniwala at sumusupport sa akin. So boss, paano ka napasok o paano na sagi sa isip mo na pasukan na yung mundo ng politika? Sinabihan ako ng tito ko, uncle ko Ariel Lim, what if na tumakbo ka sa kagawad? Kasi nakikita ko may potential ka. Kasi wala ka pa sa posisyon, may nagagawa ka na. Mga ilang gabi, pinag-isipan ko yun. Ba ako maging kagawad, sabi ko. Tsaka hindi, kahit sabihin natin sa barangay lang yan, hindi simple. Hindi simple yung obligasyon. Trust ko sa social media. Kumaga toxic ako dati. Okay lang ba? Sabi ko. Pero lately, na-realize ko, lahat naman tayo pwede magbago eh. Lahat ng tao nagbabago. Kung dati ganun ka, past na yun eh. Iiwan ko na yun. Tapos na yun. Pero, ngayon, kailangan baguhin natin yung sarili natin. Nagsik ka rin na advice sa so syempre, especially sa mga parents mo. Kahit anong decision mo, dyan kami susuporta sa'yo, mga kapatid mo, dyan sa'yo walang problema. Kung anong gusto mo, gawin mo. Gawin mo yan, kami dala dito, suporta kami sa inyo. Doon pa lang sa part na may sumuporta sa'yo, panalo ka na doon eh. This time na naging konsel ako, nakapag-execute na ako ng mga plano ko, halimbawa, papaliga ako. Tapos, sa lahat ng ginagawa mo, sa lahat ng pag-organize mo, ano yung pinaka nagpapa-inspire sa'yo para gawin tong bagay na to? Isip ko kasi, pag tumanda ako, boss, yung time na wala na talaga akong, di ko na kaya mag-organize, yun yung isang bagay na tatanawin sa'yo ng tao eh. Gagawa ka talaga ng history mo. Lahat ng suporta sa akin, lahat na nagmamahal, sila yung inspirasyon ko, boss. Siyempre, si God, di natin pwedeng kalimutan yun. Siya yung, kung wala siya, wala din tayo. Pamilya ko, sa partner ko rin. Kasi, ngayon, boss, asa barangay kagawad, tapos,
syempre nag-i-organize ako ng event. Tapos may small business pa kami ng partner ko. Icos Mini Donuts. Thank you so much sa mga sumuporta. Patricia, thank you sa partner. I love you so much. Para sa mga kabataan, abutin niyo yung mga pangarap niyo, yung mga pagsusumikap niyo ngayon. Magbubunga din yun sa huli. Hanggat nandito ako, hanggat kaya ko magpapaliga ako. Nakikita ko pag nag-enjoy kayo, sobrang na yung fulfillment dito sa ano ko. Sobra-sobra na yun. Mag-aral kayo mabuti. Huwag yung papabayaan yung pag-aaral nyo. Sa mga basher mo. Sa mga basher ko naman, boss. Okay lang yan kasi kung wala kang basher, di ba, may kasabihin nga, kung walang pumupuna or nang babash sa'yo, ibig sabihin nun, di nakikila yung pangalan mo. Kumbaga, thankful ako dun. Maganda yung ginagawa. Maganda ang ginagawa ko. Pero may bash ba nila ako, okay lang yun. At least, nakikilala nila ako, nagbibigay sila ng time para sa akin, di ba? Siyempre, minsan, pag sa kwentuhan nila, isasama ka nila doon. Thankful ako doon kasi nasasama pangalan ko doon. Wala kang time sa kanila, pero sila. May time sa akin. May upcoming, event? Mayroon boss day next week. Invite mo sila. Sa mga gusto sumali, meron akong event na, ng 3x3 ng 14 under, tapos may sepak takraw, yung first talaga yung boss. Ayun, sepak takraw. First time mo mag-host ng ganong event sa February 24, 25 bato. Gusto ko muna magpasalamat sa referee ko pala, as in referee namin boss sa liga since day 1 si Rico Garcera, si Marta Hilig, si Nauman, yung nag-referee sa amin yung championship ng 21 under, kay Porto Candari, tapos syempre sa best pal ko talaga sa partner ko si Jeffrey Donaire, kay Mundo. Talaga yung si Mundo na yan boss, siya yung talaga yung partner ko pag may liga ko. Boss, gusto ko pasalamatan si Boss Jerome Rayones, kay Boss JJ, kay Pido, tapos sa Mabra, gusto ko lang magpasalamat sa boss ko, kay Boss Cesar Pablo Casidsid, kay Ma'am Sheila Parconoxon. Thankful ako sa kanila kasi may nagkaroon ako ng boss na napaka-supportive. Kay Honorable Christian Hope di Pagsugiron, since siya talaga yung nagbigay ng highlights sa akin sa pag-organize, boss. Boss, thank you so much sa time, boss. Thank you so much sa time. Once again, Boss Riri Ibabaw, Liga Organizer, when it comes to esports, online games, tawag doon sa mga liga like sports, basketball. Ngayon, may papasokin na siyang sepak takraw. So, let's support him. Hanggang sa huli, supportahan natin. Kasi isa din to sa mga nagbabago sa mga kabataan at nagpapasaya sa mga kabataan. Thank you so much, boss. Thank you so much sa time. So, good luck